Balikan natin, partner, ito hong may kinalaman sa sinabi nga po ng isang kongresista na yung mga naging banta raw ni VP Sara at yung mga paglabag niya sa House protocols, parang maituturing daw na parang grounds for impeachment na raw yun. Oh? Sino kayang mambabatas na nagsabi niyan? Brigada Haji Camino, i-brigada mo! Brigada Live Report. Magandang umaga, Brigada Gab at Brigada Abs. Ang hinihintay ko dito sa People's Center ng House of Representatives ay kung may pagpapakita bang mangyayari. Yan. Itong si Vice President Sara Duterte. Dahil ngayong araw na ito, alas 10 ng umaga, magre-resume yung Good Government and Public Accountability hearing kaugnay doon sa di umano'y maling paggamit ng confidential funds. Although hindi ko kasi sigurado kung mga mga personnel ba ito ng VP-SPG, yung mga nasa labas na nakita ko, mga nakaputi. Kasi may mga nakaputi ako nakita doon sa sa labas. Although yung security measures kasi na pinatutupad dito sa House, normal na normal na security measures, yung the usual na protocols na pinagdadaanan namin. Pero yun nga, meron kasi ako nakita sa labas na mga nakatayo, na mga naka-white. So abangan natin kung dadating ba. Ngayon, mabigat para kay House Deputy Majority Leader Jude Asidre yung mga binitawang salita ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez nang magbanta umano ito ng kamatayan. Ayon kay Asidre, malinaw na nagdudulot ito ng panganib sa Republika at sinisira ang democratic institutions ng bansa. Pagtataksil din anya ito sa constitutional oath na itaguyod at protektahan ng saligang batas, kaya maaaring mapag-aralan ang potential grounds para sa impeachment. Pinuna rin nito ang aberya at banta sa seguridad ng umastang legal counsel ni OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Binaliwala ang protocols at otoridad ng Kamara at presensya ng armadong personnel na nagresulta sa lockdown. Giit pa ng kongresista, sa halip na pagtuunan ng pansin ang drama, makabubuting gawin na lamang prioridad ang pananagutan at dumalo sa pagdinig ng Good Government Committee ngayong araw upang sagutin ang issue sa paggastos ng 612.5 million pesos na confidential funds. Samantala, kinundin na naman ni Deputy Speaker J.J. Suarez ang anyay pamumulitika at pagbabago sa kwento kung ano yung tunay na nangyari, partikular na sa medical emergency ni Lopez. Sa halip na dalhin sa kulungan, binigyan umano ng prioridad ang kalusugan ni Lopez at sa Veterans Memorial Medical Center siya idiniretso, kaya dapat pang humingi ng paumanhin o mag-public apology ang pangalawang Pangulo sa Kamara at gayon na din sa mamamayan. Brigada Gab at Brigada Ab. Brigada Haj, ang tanong ko, may balita na ba dyan kung dadalo si Atty. Zulaika Lopez dyan sa pagdinig? Kasi may statement nga yung House Sergeant at Arms, si General Taas, na chinek down ng mga doktor ng PNP dyan sa VMMCC Lopez, abay in good shape Okay naman naman daw, daw maayos naman daw. Oh. Kaya nga although sa huling statement kasi Brigada Abs parang binabanggit, 'di ba? Mananatili sa VMMC si Attorney Zulaika Lopez hangga't hindi nagiging stable. Yun yung term na ginamit. So since in good shape yung sinasabi, yun naman may kinalaman sa kanyang health in general, kung yung vital signs niya normal. So yun yung binabanggit. Ngayon abangan natin kung haharap ba sa pagdinig ngayong araw si Attorney Lopez dahil bagamat siya ay may order na ilipat siya sa Correctional Institute for Women, obligado pa rin siyang dumalo sa pagdinig ng House of Representatives. Pero yung sinabi na in good shape, okay yung mga vital signs, that was yesterday. Kahapon yun, Brigada Haj, na statement ni Police Correct. Major Napoleon Taas, yung House Sergeant at Arms. Pero hindi natin alam kung nabago ba, may pagbabago ba sa kanyang kondisyon after that statement ni General Taas. Pero Brigada Haji, Correct. if ever ba na halimbawa man lang, papayagan ba ng House panel na dumalo si Attorney Lopez kahit via Zoom man lang dun sa ospital? Meron bang ganong nabanggit ang chairman niyan, si Kong Chua? Okay, kasi decision niya ng committee. Tandaan natin, Brigada Gab at Brigada Abs, na sa ilang mga pagdinig, halimbawa sa Quadcom, sa Quad Committee, ibang committee pa ho ito sa Good Governance. Halimbawa sa Quad Committee, di ba pinayagan nilang mag-via Zoom si Asierto. Colonel Asierto, kung matatandaan ninyo. So ano pa rin 'yon?
ang masusunod pa rin doon ay ang good government panel. Oh, di ba sila pa rin yun, di ba? Yung pagpapasay Kaya nga, oo, discretion nila yun. Ngayon, yung pagpapasite in contempt kasi kay Attorney Lopez, mapapasok kasi ngayong araw, Brigada Gab at Brigada Abs. So, kumbaga, ang titingnan din natin sa admin matters nila, kung mag-move ba na i-extend yun, or pakakawalan ba siya. Kasi dadalo naman si Attorney Lopez. Oh, okay. Sige. Maraming salamat, Brigada Haji Caaminio. At abangan namin yan. Anong oras nga mag-start yung hearing ng Blue Ribbon dyan sa Kamara? Ayun, alas 10 ng umaga, Brigada Gab at Brigada Abs, at naka-standby na kami dito sa People's Center. Sige. Sige, in the heart of changing lives. Ito si Brigada Haji Caaminio, the 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Tira Brigada!